Nangunguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa 100 Most Influential People in the World ng Time Magazine. Ito'y matapos magbukas ang online poll noong Biyernes. Nakuha na ni Duterte ang 4% ng total votes na mataas kumpara sa iba pang personalidad tulad ni na Pope Francis na may 3%, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Beyoncé at German Chancellor Angela Merkel na kapwa may 2%. Kasama rin sa listahan sina US billionaire Bill Gates at leader ng iba pang mga bansa na sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Isasara ang online poll sa April 16 kasabay ng Easter Sunday at iaanunsyo naman sa April 20 ang Time 100 list. Sa unang pwesto ang Pangulo na may 4% na ng mga boto. Sunod sina Pope Francis, Russian President Vladimir Putin at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Humahabol din ang mga tech leader na sina Mark Zuckerberg at Bill Gates at ang Beauty and the Beast star na si Emma Watson. Ang Time 100 ay ang taunang listahan ng mga pinaka-maimpluwensyang politiko, artist, scientist, atleta at mga lider sa iba pang larangan at industriya. Ibigay na ng Diyos ang lahat, ang dapat ko. Because God would only give you the things that you deserve. He does not give you things that you do not deserve or are not entitled to. My wish, really, my prayer to God is that bigyan niya ako ng kunting lakas na lang to do overwork time because it is needed. 24 hours is not really enough for the presidency. Unless you want to sleep more than just about 4 hours. I would be very glad to spend my time with my newest grandson, Stone, and the rest of my children and grandchildren. That would have been the greatest gift that I can ask in this planet. Yun sa akin, tama na. Ngayong araw, ipinagdiriwang ni Pangulong Duterte ang kanyang ika-72 kaarawan. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na pribado ang magiging selebrasyon ng Pangulo. Pero bago ito, business as usual ang Pangulo sa Davao kahapon. Nakipagpulong siya kay US Ambassador Sung Kim tungkol sa security concerns ng Pilipinas. Nakipagkita rin si Duterte kay Hungarian Ambassador Peter Siriarto. Matapos ito, nakipag-usap din ang Pangulo kay Chinese Ambassador Zhao Jianhua. Binigyan din niya ng painting na regalo si Pangulong Duterte. Tampok sa ibinigay na painting ang Pangulo, kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Ipinagdiriwang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-72 kaarawan ngayong araw. Ang Pangulo, na kilala rin sa pangalang Digong, ay isinilang noong March 28, 1945 sa Maasin, Leyte. Siya ang kauna-unahang Pangulo na nagmula sa Mindanao Region. Naging prosecutor siya ng Davao City bago naupo bilang alkalde ng lungsod sa loob ng 22 taon. Dahil sa pagiging matapang ngunit may pusong makapilipino, hinimok ng ilang grupo si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa presidential elections. Mahigit sa 16 na milyong Pilipino ang bumoto na pabor sa Pangulo. Yan! Mag-alam niyo po ito, kanta po tayo. At nang maluklok sa pwesto, ipinakita ng Pangulo ang pagbabago sa pamamagitan ng paglilinis sa mga ahensya ng gobyerno, pagbaka sa krimen at iligal na droga. Hindi rin nagpahuli ang isang batang babae nang kantahan niya ang Pangulo sa pagbisita nito sa Myanmar. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng
ganda't dilag, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, pinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang malayan lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sa makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugarang luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdalaya. We pray for you, we love you, Duterte. Sa bumubuo ng Radyo Vision, maligayang kaarawan, Pangulong Rodrigo Duterte. March 28, 1945, eksaktong 72 taon mula ngayon, ipinanganak sa bayan ng Maasin sa Southern Leyte si Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang nanay na si Soledad ay isang guro at ang kanyang amang si Vicente naman ay isang lingkod bayan. Pilyo at may kakulitan noong bata si Digong. Ngunit nang pasukin na ang kolehiyo sa Lyceum of the Philippines ay naging seryoso at nabuo na ang kanyang mga prinsipyo hanggang sa nagtapos ng law sa San Beda. Nagsimula ang kanyang paglilingkod sa pagiging isang special counsel sa City Prosecution Office ng Davao City hanggang sa naging assistant city prosecutor noong 1979. Taong 1986, una niyang hinawakan ang posisyon bilang vice mayor ng Davao. Umpisa ng kanyang 7 terminong pagka-mayor noong 1988. Siya ay naging istrikto sa disiplina ng kanyang nasasakupan at ang pinakamahigpit na kalaban ng droga. At nitong nakaraang taon lamang, binoto ng nakararaming Pilipino ang ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Kahit na presidente na ng Pilipinas ay patuloy pa rin ang kanyang mga gawi, tulad ng pagsasangguni nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa tuwing gagawa siya ng malakihang desisyon. Mahilig sa libro at historia ang ating Pangulo. Paborito niyang lutuin ang nilaga at native chicken adobo. Kinahihiligan naman niya ang inspirational song na You Raise Me Up. Hindi mahilig sa mamahaling kotse ang presidente. Mas pipiliin niya pa ang mga big bikes. Bukod sa makasama ang kanyang pamilya, ay may hiling si Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan. My wish, really, my prayer to God is that bigyan niya ako ng kunting lakas na lang to do overwork time because it is needed. 24 hours is not really enough for the presidency. Isang icon ng katapangan at pagmamahal sa bansa. Yan si Pangulong Duterte. Happy birthday, Mr. President!